Pagkagising ko nga kaninang umaga ay bigla ako nag-cravings ng mainit na pandesal. Ganito talaga nagki-cravings ako ay wala talaga akong choice kundi ako talaga yung gumawa at ako talaga yung magluto. Bali matagal ko na pinaplano magluto ng pandesal, ngayon lang talaga natuloy. Kaya naman pagkagising ko kaninang umaga, ay agad ko nang inihanda nga yung aking mga gagamiting sangkap. Sa isang bowl, ay naglagay ako ng isang tasa ng tubig, 1 tablespoon ng powdered milk kahit anong brand. Pagkatapos ay hinalo ko yung mabuti syempre para matunaw yung gatas. Naglagay nga rin po pala ako dyan ng butter, vanilla essence, 1/4 kilo ng baking flour, at naglagay nga rin po pala ako dito ng 1 teaspoon ng baking powder and 1 teaspoon ng yeast. Naglagay nga rin po pala ako ng 1 teaspoon ng sugar and 1 teaspoon ng asin. Hindi ko lang siya nasama sa video. Hali nga po pala, ito minasa ko ng mga 2 minuto gamit syempre yung kamay. Kapag nagbe-bake ka po talaga, dapat kamay ang gamit natin. Pagkatapos po niyan, ay tinakloban ko muna at ire-rest ko po ito ng mga 1 oras. Opo, dapat po talaga ito nire-rest ng 1 oras. Ito po yung sikreto para maging fluffy yung ating gagawing pandesal. Pagkatapos nga po ng 1 oras, ayan, minasa-masa ko nga po ulit. Bali, nagdash nga po pala ako dyan ng harina para hindi naman siya dumikit syempre. Ayan, at minamasa ko po ito para medyo humaba siya. Pagkatapos niyan, syempre, hati-hatiin ko na ito. Bali nga po pala, yung size ng pagkakahiwa ko ay maliliit lamang po. Okay lang po yan kahit maliliit kasi po mamaya kapag nirest natin yan at na-bake na po ay mas lalaki pa po yan. So, syempre, kung kaya naman po yung gagawa ay nakadepende na sa inyo kung gaano kalaki yung sukat ng inyong gagawing pandesal. So, madali lang naman po yan. Ipapalat lang po natin ng konti and then ilagay na po natin dito yung cheese sa gitna. Pagkatapos ay bibilugin lang po natin ng papaganyan. Kung makikita nyo, madali lang po talaga ito kasi yung ating pong mixture na ginamit dito ay napaka-elastic na po. Pagkatapos, syempre, papagulungin po natin yan sa breadcrumbs. Alam nyo po ba, dati akala ko nga po napakahirap gumawa ng pandesal, hindi pala, madali lang pala. At dahil nga po first time ko, alam niyo po ba na napaka-satisfying pala nitong gawin. At saka ang advantage pa nga po nito kung kayong gumawa syempre sa bahay, ay sobrang laki po talaga yung matitipid ninyo at makaka-make sure po kayo na malinis pa yung inyong kakaining pandesal. And mga mamsi, kung wala rin po pala kayong cheese, ay pwede naman po yung gawin nyo ng pandesal ay plain lamang. At ito nga po, tapos ko na mabilog lahat ng pandesal. And hindi pa po natatapos dyan. So tinuklaban ko po muna ito ng malinis na towel. Ayan, at bale, ire-rest po muna natin ito ulit ng mga 1 to 2 hours. Mas maganda po mga 2 hours para maging fluffy po talaga yung kakalabasan ng ating gagawing pandesal. Ganun po talaga kapag gumagawa ng pandesal, maraming rest para po mas maging alsa at mas maganda po yung kakalabasan ng ating pandesal. Pagkatapos nga po ng mga 2 hours, eto na ibiniko na nga po yung aking pandesal. So 165 degree lang po yan sa mga 15 to 20 minutes lamang. At pagkatapos nga po ng 20 minutes, eto na, luto na po yung ating pandesal. Medyo nasunog nga lang din po yung ibabaw ng konti. Dahil ito pong oven namin kahit 165 degree ay napakainit na pala. Pero okay lang din naman po. Opo, kasi okay na okay lang din po yan kasi gusto ko nga rin po dun sa pandesal medyo toasted ng konti yung ibabaw. Ito na nga po, tikpan na natin yung ating pandesal. Napakasarap po talaga nito. Syempre pang almusal at pwede din pong pang merienda. Napakasarap po nito isaw-saw sa mainit na kape. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung full ingredients na ginamit ko dito para makagawa na rin po kayo. Yun lang, bye!